natin worldwide. Handa na ba kayo samahan kami sa isa na namang bagong araw? Sino ang mas matimbang at may pinaglalaban? Lahat yan, bibigyan natin ng kasagutan. Ako ang inyong peacemaker, Danica Guzman. At para sa mga televiewers natin na gustong makisali at makibahagi dito sa amin, pwede kayong mag-tweet sa aming Twitter account or kaya mag-post sa aming Facebook. At ako naman ang inyong guidance counselor, Jenica Cruz. Samahan niyo kami sa isang oras na tawanan, kwentuhan at magbibigay din kami ng aral upang mapawi ang isang buong umaga natin na stress. Tama yan, pag-uusapan natin yan ng walang bangayan at awayan, face to face. At syempre, ipapakilala natin ang magbibigay sa atin ng words of wisdom, ang ating trio tagapayo. Please welcome ang ating attorney, ang may matuwid na pamumuhay, Attorney Benedicto Acosta. Next is a mother of one but a caretaker of plenty, ang ating psychologist, Miss Camille Garcia. At syempre, hindi mawawala ang daddy ng programa. Makinig tayo sa kanyang lahat dahil ang kanyang mga inaaral ay galing sa banal na aklat, ang ating pastor, Pastor Eric Pineda. Sila ang tutulong sa ating mga panauhin ngayon. Tama ka dyan, Jenica, at dahil nga Marso ngayon, which is Fire Prevention Month, nagsasabing umiwas tayo sa mga sunog at kuryente. Tulad na ng issue natin ngayon na talaga naman nag-iinit at namong problema. Isang lalaki ang lumapit sa ating barangay Hall of Air dahil hindi umano'y possessive ng misis at talaga namang namong problema na ang kanilang pagsasama. At hindi lang yan, alam mo ba na ito daw si Mrs. ay hinihingan si Mr. ng pera upang masustentuhan ng mga luho nito. Nako, grabe naman. Yan ang issue natin ngayon. Eto't panoorin natin. Alam mo kasi sino yung kamit ko? Si Anderson. Yung madaling lang bingit-bingit ng pera. Uy, April! Saan pupunta? Kailangan ako. Bakit yan? Di ba pinapunta mo ako dito? Anong oras na? Alauna usapan natin na spot ko na. May trabaho kasi ako, nag-undertime nga lang ako. Bakit ka man nag-text? Wala akong Sige na nga. Saan tayo pupunta? Na-date mo naman ako. O, tara! Kamusta ka na? Kamusta na yung family mo? Alam mo naman wala na akong pamilya. Si kuya na yung kasama ko. Eh, ikaw, kamusta ka rin? Ayun, yung family ko medyo outgoing. Ako nasa isang tabi lang. Simple lang kasi ako, di nila ako gaya. Siguro choosy ka lang. Di ka naman weirdo. Nag-share ka naman ng things about. Gusto mo ba ako? Do you like me? Oo. I like you too. Tara, magkano na tayo. Tara. Hi, babe. Ano na naman yan? Namili ka na naman? Kasi hindi ko matigilan. Paano na tayo bukas? Wala na tayong pera. Hindi ba naghanap ka naman siya ba? Wala pa nga eh. Babe. Ano ang problema mo? Ikaw eh, wala pa nga akong trabaho, shopping ka na ng shopping. Hindi ba makakangamit ka din? Di pa nga ako natatanggap eh. Pero bakit nagagalit mo? Ito, yung mga pinamili ko. Gusto mo itapon ko. Ayan. Hoy, April! Saan naman galing? Nakaraw nga wala. Sino yung kasama mo? Boyfriend ko, magsasama na kami. Bakit? Mahal ba talaga ako dito? Ano trabaho mo? Kaya bang buhayin yan? Opo. Ano sandali? Tama na! Ayoko na! Sama-sama na ako! Sama-sama na ako! Tigilan na natin to! Ano ka naman na nga? Pagkatapos nila, tingnan mo ako? Hindi kita kaya buhayin! Hindi! Hindi ko honest dito ko lang sa akin ka lang. Hoy, lalaki! Hindi mo pwede iwan ang kapatid ko ng ganun-ganun na lang. Ano to? Lokohan? Papakasal naman siya sa gusto mo. Ano, matagal
college, trabaho, ano na papakain mo sa akin yan? Bakit kasi hindi mo pa yung manong sa mga magulang mo? Ito nga tinatawagan ko na nga eh. Ayos sumagot eh, nakakainis na. Ano kaya kung umuwi ako sa amin? Hindi ka uwi. Ano, iiwan mo yung kapatid ko? Baka mamaya, iiwan mo yung kapatid ko, tsaka takasan mo yung obligasyon mo sa kanya eh. Ay, grabe kung pakikinggan. Parang light lang naman yung problema. Pero peligroso na pala, tsaka seryoso, nakakasad naman. Oo nga eh, narito at wag na nating patagalin pa. Ang lalaking lumapit sa ating programa, Anderson Beldia. At narito rin ang kanyang misis upang marinig din natin ang panig niya, April Lanyo. So Anderson, ikwento mo, kailan mo nga ba napansin nagbago ang ugali ni April? Ganito po kasi yun. Nung una pa lang, palagay ko, yun na po talaga siya. Pero hindi ko lang po pinapansin kasi yung mga panahon po na yan, sobrang saya ko po. Yung flow po ng relasyon namin, sobrang bilis lang. Tapos yun nga po, pumasok bigla yung problema. Gusto na po niya sa mga pag-desisyon. Lagi niya siya na lang po yung nasusunod. Pero di ba bilang lalaki, ikaw dapat yung nasusunod bilang ikaw yung haligi ng tahanan? Sa palagay ko po kasi, ano po, magiging mas maayos yung samahan namin. At kahit po nagdadalawang isip ako, napapansin ko po laging madalas uminit na po yung binigyan ko pa rin po ng chance na maging maayos yung relasyon namin. At para suportahan, nandito rin ang kanyang mga magulang. Magandang umaga po. Mami, ano bang masasabi mo sa dinaranas ng anak mo ngayon? Siyempre, ako yung pinaka-nahihirapan dito kasi alam ko yan. Ako yung nasasaktan kasi nagkaganyan yung buhay niya. Hindi naman kasi ganyan yung pinangarap ko para sa kanya. Kayo po, Daddy, ano pong masasabi niyo? Yun nung una pa lang kasi pinapaalalahanan ko na yun agad. Lumipat sa, umalis pala sa pader namin, kaya nagkaganyan. At mamaya ay maririnig naman po natin ang saloobin at panig ni April. Mag-tweet at mag-comment lamang on FB. Lahat yan sa pagbabalik ng Face to Face. Let's get ready to